Never again. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nang matanong kung makikipag-tandem ba siyang muli sa mga Marcos. Sabi pa ng bise, politikang dahilan kaya siya pinupinteriya ng investigasyon sa Kamara. Tumipensa naman dito ang mga kongresista. Saksi, si Ian Cruz. Please stand up and raise your right hand. Do you solemnly Nakaupo lang si Vice President Sara Duterte habang nanunumpa ang mga resource person mula sa Budget Department at Commission on Audit para sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Nauna na kasing tumangging manumpa ang bise. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as a resource person din po kayo eh. Yes, sir. Opo. Resource persons nga po Kayo nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Dinipensahan naman ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang bise. We cannot just trivialize. You're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. The point of the Honorable Arroyo is well taken. But we will proceed to the oath taking. If the Vice President refuse to take her oath, we will respect that. Ang pagdinig ay bunsod ng privilege speech ni Manila Representative Rolando Valeriano na nagpunto sa umano'y maling paggamit ng pondo ng OVP. Pero gate ng bise, wala silang ginawang mali at walang nawaldas na pondo. Kung mayroon mang audit findings, handa raw nila itong sagutin sa COA. At kung may isang pang kaso, haharapin daw nila ito sa korte. Ang dahilan daw kaya siya ang punteriya ng investigasyon, politika. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Sa nakaraang pagdinig ng House Appropriations Panel, inalmahan ni VP Sara ang pag-ungkat sa paggastos ng confidential funds ng OVP noong 2022. Inirekomenda rin ng Appropriations Committee na tapyasan ng mahigit 1 bilyong piso ang OVP budget para sa 2025. You have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. You may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. Bago magtanghali, lumapit kay Chua ang bise at pagbalik niya sa upuan. May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin, marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. Sakaling muling ipatawag ng Committee on Good Government, hindi pa raw tiyak ng bise kung muli siyang makakadalo sa pagdinig. Nakadepende raw ang lahat kung ano ang gagawin ng komite. Sa ambush interview, sinabi ng bise na lantaran na ang ginagawa ng mga kinatawan para paghandaan ng impeachment laban sa kanya. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila. Tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. So, hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho.
Hindi man siya tinukoy, sumagot si Vice President Duterte sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez na hindi nila kukonsinti ng hypocrisy at evasion ng mga ahensya ng pamahalaan patungkol sa budget. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Sa ngayon, hindi pa raw sila nagkakausap ulit ni Pangulong Bongbong Marcos. Huli raw sila nagkausap noon pang nagbitaw siya bilang Education Secretary. Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. At nang tanungin kung may pagkakataon pang makipag-tandem siya sa mga Marcos. Oh, never again. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sa kasagsagan ng bagyong Hiner, nahulog at humambalang ang malaking bato sa kalsada sa Bontoc Mountain Province. Nakaranas din ng masamang panahon ng ilang lugar sa Northern Luzon. Saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Hamon sa mga pasahero sa ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City sa Pangasinan ang bahang dala ng malalakas na pag-ulan at high tide. Pero bukod sa baha, pasakit din daw sa kanila ang ilang tricycle driver na mapagsamantala. Tuwing baha raw kasi, may ilang driver na sobra sa 10 pisong minimum fare ang singil. Kaya kasama mo na yung senior, grabe silang maningil. Dapat sana pag senior alam nila yung minimum. Sa ibang driver kasi, nagbayad ka na tapos papadagdagan pa nila. Ayon naman sa mga namamasada ng tricycle, problema rin nila ang baha na minsan ay sasabayan pa ng mabigat na traffic. Kaya konting pasensya lang yung hinihingi namin. Kung alimbawa, ako, driver din ako ng tricycle. May toda kami. Ayaw din namin masira. Bagaman panakanakan na lang ang ambon, problema rin ang baha sa ilang bahagi ng Mangaldan. Gaya sa ilang binahang bahay sa Barangay Pugo. Yung nakikita kasi namin mga areas, ma'am, may mga improvement kasi doon sa mga barangay. So may mga part na nakakaroon ng pader. So yung tubig sana na lalabas ay hindi na nakakalabas doon sa mga areas nila. Kaya yung rainwater talagang stagnant talaga, ma'am. Ang Mangaldan LGU, sinuspindi muna ang klase sa lahat ng antas ng paaralan kanina, alinsunod sa utos ng kanilang alkalde. Mahigpit naman ang pagbabantay ng Mangaldan MDRRMO sa antas ng tubig sa Angalacan River. Pero wala raw dapat ikabahala dahil below normal level pa ito sa ngayon. Sa kasagsagan naman ng bagyong Hiner kahapon, nahulog at humambalang ang malaking bato sa kalsada ng Barangay Talubin sa Bontoc Mountain Province. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagsagawa na ng clearing operation ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pareho na po nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hiner at ang bagyong Helen, pero may mga pag-ulan pa rin mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa habagat na hinahatak ng dalawang bagyo habang patuloy na lumalayo. Base sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May matitinding ulan pa rin na posibleng magdulot ng baha o landslide. May mga pag-ulan din sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, lalo na sa bandang hapon. Sa Metro Manila, pwede pong maulit ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan bukas. Nakataas naman ang gale warning sa kanlurang baybay ng Central at Southern Luzon, kaya delikadong pumalaot dahil sa malalaking alon. Patay sa pamamaril ang isang babae habang naglalaro ng online game sa cellphone sa Cebu City. Saksi si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nakaupo habang nagsiselfone ang babaeng yang sa isang iskinita sa Barangay Guadalupe, Cebu City nang lapitan ng dalawang lalaking may takip ang mukha at nakasombrero. Maya-maya, binaril na ang babae. Agad tumakas ang mga salarin habang ang 40 anyos na biktima na dating OFW dead on the spot matapos tamaan sa ulo. Ayon sa kapatid ng biktima, naglalaro noon ang kapatid ng online game at nagtungo lang sa lugar na yon dahil malakas ang signal doon. Giit pa niya, walang kaaway ang kanyang kapatid kaya malaking palaisipan sa kanila ang motibo sa krimen.
ang istorya sa mga tao diri, kuan ko na siya na giaan ko na siya asit. Nya mo to ako na siyang ingnon na unsa man nakatinuod bin na giaan makag-asit diha. Wanta man sa siya na ayog tuon ang mga istorya diha. Uy, kay kabaw ka na mga istorya diha, may kay na mukunkuan. Ari tuon ako. Ang pulisya naman, isa sa tinitingnang anggulo ay may kaugnayan sa illegal na droga. Maybe illegal drugs or personal grudge kung may nakaaway siya. Kaninang madaling araw naaresto ang dalawang suspek na hindi na nagpa-interview sa GMA Regional TV. Pero ayon sa pulisya, inamin daw ng dalawa ang krimen. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sakaling humantong sa sugdulan ang nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea, isasabak po dito ang ating mga reservist o yung mga sibilyang nakapagsanay sa militar. Sa San Juan, nagsagawa kanina ng recruitment para mas mapalakas ang kanilang puwersa. Saksi, si Chino Gaston. Sino gustong maging bahagi ng sandatang lakas ng Pilipinas? Bata pa lang ang nurse na si Merjane de Guzman, gusto na niya maging sundalo. Isa si Merjane sa mga nagpa-enlist sa AFP Reserve Command Recruitment sa San Juan kanina. Ang tatay ko at ang mga tiyuhin ko po ay sundalo. So kahit paano po may background na po kasi din ako. Kung sakaling mauwi sa gera ang sigalot sa West Philippine Sea, sasanib sa tinatayang 150,000 na puwersa ng militar ang mga reservist o mga sibilyang nakapagsanay sa basic military training at bahagi ng AFP Reserve Command. Wala pang 2 milyon ang bilang ng reservist sa Pilipinas. Kasama sa reserve units ang 2nd Signal Reserve Battalion ng Sunshine Media Network Incorporated, ang media company ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Batay sa records ng Philippine Army, may mahigit 400 reservists ang SMNI. Wala naman daw problema na maging reservist ang mga miyembro ng religious organizations basta wag sila masasangkot sa mga illegal na gawain. Isa sa mga hinahanap ngayon ng mga pulis ang tinaguriang Angels of Death na private army umano ng pastor. Once na meron ng investigation, once na ma-finalize na lang yung report, and identify talaga nila na reservation involved in illegal activities, the Philippine Army can recommend na pwede siyang patanggal natin siya sa roster ng reserve force. Itinanggi na ng abogado ni Kibuloy na meron itong private army. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Nanindigan ng Department of Agriculture na kayang ibaba ang presyo ng bigas sa 29 to 32 pesos kada kilo sa 2028. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kung maabot ang 29 pesos kada kilo, kaya pa itong ibaba sa 25 pesos o mas mababa pa. Depende kung magkano ang presyo sa international market sa January 2028. Para maging mas mura ang bigas, dapat bumaba rin ang gastos sa pag-produce nito, gaya ng pataba at binhi. Meron rin daw credit facility o pautang na mababa ang interes. Kabilang din sa tinututukan ng pagkasaayos ng 10 pantalan sa bansa, nangangailangan daw ng tig 3 bilyong pisong pondo. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.